Hello, hello everyone! Samahan niyo naman ako magluto, mga katinderela ng kinalamansiang isda. Bali ang isda pala na yan is yellowfin. Dati naalala ko nung sabi ko nga yung father ko is may isda. So, mga ganyang isda yung mga nadadala niya sa bahay. Halos iba't ibang isda na rin yung natikman namin dahil iba-ibang isda nga yung nahuhuli ng papa ko. Bali pagka nagpupunta siya ng dagat, may dala-dala na siyang pangulam, and then yung iba naman is pangbenta nga namin. At bali nga, habang naghuhugas tayo ng mga lalagay natin na sangkap is nagpapakulo na ako ng tubig. Hindi na ako magigisa para makaiwas na rin tayo sa mantika. Bali, lalagyan natin yan ng sibuyas, bawang, kamatis, and then siling green. And then, nagpabili din pala ako ng talbos ng kamote. Alam niyo ba dati, mga talbos ng kamote nito is nakukuha lang namin sa paligid ng bahay namin dahil yung mama ko nga dati at yung papa ko is may mga tanim silang mga gulay sa paligid ng bahay namin sa probinsya. Pagdating namin dito, nagulat ako lahat ng lang ay binibili. At sa panahon natin ngayon is napakamahal na ng mga bilihin, lalo yung mga gulay na mga ganito. Kaya, imbes na yung iba is makabili ng gulay, bumibili na lang ng ibang ulam kasi nga kahit mga gulay ngayon is napakamamahal na talaga. Bali nga, lilinisin natin na maayos yung talbos dahil syempre may mga nakaipit na something sa mga dahon-dahon na yan, kaya kailangan natin isa-isahing linisin. Sabi ko nga kahit masama yung pakiramdam ko dahil dinilisminoriya nga ang inyong tinderela, gusto ko naman makahigop ng sabaw para naman kako is kasi itong mga nakarang araw is puro na lang tayo gisa-gisa. So sabi ko naman gusto ko magsinabawan at natural na sangkap yung ilalagay natin. Bali nga, naghihiwa na ako ng kamatis dyan. At kung napapansin nyo yung kuko ko is hindi na kompleto. Nagtanggalan na nga yung mga kuko dahil sobrang pagbabasa ng kamay. And then, nagtanggalan na nga siya. Buti nga nung natanggal siya is hindi siya nasali sa pagkain. Ako lang ba yung bawat pagkilos is laging tubig ang dapat meron kasi may lang ang hugas. Hindi ko na nga tinanggal yung buto ng kamatis dyan kasi sabi ko naman iluluto naman siya, hindi naman natin gagawin sa usawan kaya okay lang din naman. Ganito pala ako magpiga ng kalamansi. Ito yung nakasanayan namin. Bali naglalagay kami ng konting tubig and then saka kami nagpipiga ng kalamansi. At ganyan nga yung ginagawa ko. Nakita ko kasi yan dati nung ginagawa ng papa ko noon. Bale, isa rin to sa mga pinakamadaling lutuin mga tinderela kasi magpapakulo ka lang ng tubig and then ilalagay mo lang yung mga sangkap and then kapag kumulo na, ilalagay mo na din yung mga isda. Tulad yan, napakasaglit lang lutuin. And then, ito nga ang naisip ko rin kasi nga bali nagmamadali tayong magluto dahil ako nga pala ang nagbabantay ng tindahan sa umaga hanggang gabi kasi yung kapatid ko is wala siya, bali namasyal sila ng asawa niya kasama yung anak niya dun sa kabilang bahay sa pamilya ng asawa niya. Kaya ako ang nagbabantay buong maghapon hanggang gabi. Kaya ang tinderela nyo is haggardness dahil wala pa tayong ganong tulog at hindi pa tayo nakakapagpahinga talaga. Bali, ganyan pala yung hiwa-hiwa ko paggupit sa talbos. Hindi katulad sa iba na isang buong talbos yung nilalagay. Ako naman isa kasanayan namin na gupit-gupitin siya. At ayan nga nilalagay ko na yung isda. Bali, hindi natin yan masyadong haluin dahil madudurog ang isda. Malambot lang kasi ang isda, mga tinderela. Kaya hindi siya pwedeng halu-haluin. Ayan nga, bali lalagay ko na din dyan yung talbos ng kamote para kumulo na din at maluto and then sabi ko na rin yung kalamansi dyan. Bali sa mga huli ko na yan nilagay mga tinderela. Dati kapag may sakit kami, ito yung mga niluluto noon sa amin ng papa dahil sabi nga niya is para makahigop ka ng sabaw at para mainitan lang yung
sikmura. Yun ang sabi niya sa amin noon. Alam niyo ba dati, may mga puno rin kami ng kalamansi. 2 puno ata yung kalamansi ang meron sa amin sa probinsya. Kaya bihira kami magkasakit ng mga ubot sipon doon dahil every time nga na kakaroon kami ng mga sakit is uminom kami nito calamansi juice. Dito, napakamahal na ng mga bilihin, lalo itong mga kalamansi. Siguro pag bumili ka ng 5 pesos na kalamansi, 3 peraso lang matatanggap mo. Ewan ko lang ha, or depende siguro sa season, pero ngayon talaga napakamamahal na. At ayan nga, kumulo na ang ating ulam. Bale, magpiprepare na tayo ng pagkain ng ating aking asawa dyan, para makapagbaon na rin siya. Ayun lang, maraming salamat sa mga nanonood. Sana i-share nyo rin to. At sana may natututunan kayo sa akin. Yun lang, maraming salamat. God bless.